indirect style ni Tatay Dig, soping na magigets nila. Baka ipadisbar si Luistro. Alam nyo, mali po yung ginagawa ni Luistro na yun. No? Abogado siya pero namimilit siya ng mga kung ano-ano. Tsaka napunan nyo ba? Ayon kay Las Cañas, Luistro. Ayon kay Las Cañas, si Trillanes. Ayon kay Las Cañas, si De Lima. Wala pala kayong alam. Lahat pala yan ayon kay Las Cañas. Dapat iniharap nyo si Las Cañas nung naroon si Tatay Digong para siya na mismo yung magsalita. Hindi na kayo ang lumabas tuloy, spokesperson sila ni Las Cañas lahat eh. Wala si Las Cañas, yung testimonya ni Las Cañas ang pinanghahawakan nyo. Sabi nga, tinitake nyo na ano na yan, na taman-tama na yan. May nag-question lang. Durog na si Luistro. Kinwestiyon yung sinabi ni Las Cañas. Paano iutos ni Digong yan? Piskal pa lang si Digong nun nagkaroon ng bombahan. Paano siya mag-uutos bilang parang mayor? Piskal pa lang siya. Di natauhan si Gerber. Basag yung ano niya. Alam ni ano yun? Bakit alam ni anong pangalan nun? Makalimutan ko na tuloy. Yung secretary. Kaya niya alam kasi siya ang pinaimbestigahan doon. Nagpa-imbestiga yung IBP, Integrated Bar of the Philippines. Si Bello. Kaya magbabatayan nyo isang testimonya ng taong wala ron. Mali yun. Piyari kayo kay Marcoleta talaga eh. Isa pa yan sir talaga. Spokesperson ng mga kriminal ng Tuadcom. Kampi sa gunsan kapwa guns na kwakkom. Grabe talaga mga scammer eh. Kaya palagi ingat. Malapit na magtagumpay si Tatay Dig's boss. Tagumpay na nga to eh. Alam niyo yung pag-appear ni Tatay Digong sa Senado tsaka rito. Tagumpay yan ni Tatay Digong. Kasi na-expose sila lahat eh. Yung ginagawa nila dyan, mali. Yung paraan nila ng pag-imbestiga, mali. Expose na expose kayo ngayon. Yan ang gusto nyo ha. Gandang gabi Kuya Hus. Boss Bans, akala ko sabi ng mabuhaya, kami rin po Mr. President, magpapasampal din kami. Basta pirmahan mo lang o waiver. Walang kapalit sa kanila eh. Basta mag-waiver ka, walang kapalit. Pwede ba naman yun? Sabi nga ni Tatay Digong, ano kapalit? Ngayon, nung nakarinig sila ng kapalit, ay may kapalit pala. Ano yun? Offer po yun sa mga maginoong tao, mag-o-offer ka rin. Hindi yung, ayun, natuwa ako. Yes, magpipirma na siya. Ngayon na po. Puta, biglang ngayon na eh. Ano kapalit? Ha? May kapalit pala? Sinabi ba may kapalit? Mukha kayong tanga. Padong napansin ko lang, puro mga second taker ng bar exams. Ang mga matikos kay PRRD. Hindi naman ito. 10 lang po daw ang out of 300. Kanino ko ba narinig to? Kay Topacio, kung hindi kay Topacio, kay Sal Panelo. 10 yung abogado sa out of 300 na congressman. Grabe, kaya mukhang matatalino sila. At saka na-expose ni PRRD sa Congress na hindi pwedeng yes or no lang ang sagot. Tignan niyo po. Kaya ganun din po eh. Meron nga, estudyante pa lang, vlogger eh. Estudyante pa lang ng law eh. Pinagmalaki na eh. Kaya, ano pala yan? Estudyante pala ng law yan. Kala mo talaga matalino eh. Pag nanalo ang sinuportahan ni PRRD, yari ang admin. Alam niyo po, ipanalo po natin lahat po ng mga PRRD candidates. Kasi po, pag nanalo po sila, lalo po silang magiging mabalasik dahil sabihin nila, kita nyo, binabalatuba na namin yung mga Duterte. Ngayon po, may news blackout
May mga namatay pala dyan kay Pepito na yan, no? Tapos, dami, 160, mas marami pa sa namatay kay ano ha. Kung di ako nagkakamali, mas marami pa yung namatay dito kay, sino na nga huli? Yung na-overwhelm yung mga flood control. Ano naman kaya ang paliwanag? Para hindi na po magpaliwanag, wag na lang ibalita. Tindi ng press. Matindi kayo, media. Kasalanan nyo yan sa taong bayan. Watching from North Korea. Ako na-interview ko yung mga taga Hong Kong. Yung naroon ako, tumambay ako ron. 5 po nagpakita sa akin. Tagumpay. Pero meron po mga taga Hong Kong doon na nagsabi, yung taga Cagayan, di po binabalita pero grabe po baha sa amin. Siyempre, nakukunan ng mga kamag-anak nila, di ba? Pinapakita sa kanila. But ano ni Trilling yung binayaran sa proseso ng 30 pilak? Hindi naman po naghudas yan dahil hindi naman po naging kakampi yan. Ang mga naghudas lang po yung mga dating kakampi. Yan lang po yung mga naghudas. Katulad ni Tol. Kumusta ka na, Tol? Balita ko, talo ka, Tol, ah. Yun po ang mga naghuhudas. Pero yung mga hindi naman po kakampi, hindi po hudas ang tawag dyan. Masamang tao. Watching from Palermo, Italy. Sir Bats, EJK War on Drugs yung hearing pero napunta sa waiver. At nga, kahit na ano na lang. Yun nga, di ba? Totoo. Sinabi ni Marcoleta yan. No? Paano napunta dun eh? Ang talino pala ni Quadcom. Nagmukhang basang sisiw si Brosa sa nung sinabon siya ni Pierardes sa sarili niyang bakuran, Sir Badong. You are not an investigator, lol. Correct. Tapos ini-insist pa. Aalis ako rito pag pinagpatuloy niya yan. Putya, hindi pa pwede. Nakaplano na yan eh. Papagurin muna si Tatay Digong. Hindi lang pala ako nakapuna. Napuna din ni Marcoleta yun, no? Yung pagtatabi. 'Di ba? Tinabi siya kaila Dilima eh. Alam mo, gagalit eh. Sir Badong, tanong lang po, sana po magising ang mga Pilipino sa ating lipunan. Ayan din po ang panalangin namin lahat. Sana nga magising na tayong lahat. Boss Bats, may susunod pa po bang hearing? Meron pa po. At sinagot po ni Akop, sabi ni Akop, kami na po, Mr. President, ang gagastos ng inyong pamasahe. Pag trip ni Tatay Digong, atin yan. Pero pag hindi niya trip, hindi nila mapipilit. Wala na daw budget for calamity, boss, pero meron pa rin pang long range missile. Ito pa ang nakakatawa. Di ba namigay na naman sila ng mga ayuda? Sa Ambang Mall yun. Yun po yung pinakamatindi, yun po ang pinakamalaking yung kasalanan. Sa totoo lang po. Namimigay kayo ng ayuda sa mall, ang daming binabagyo ngayon. Ang announcement ng Pangulo, wala na tayong pera. Walang pera sa binagyo, pero namimigay kayo ng ayuda sa mall. Talaga, wala talagang ano to eh. Yan po ang gobyerno natin. For calamity, pero may pangbili ng long-range missiles. Kala nyo naman kaya nyo tapatan yung China ng missile. Makipagkaibigan tayo habang hindi pa natin kaya. Nauto kayo ng Amerika eh. Inuto kayo ng mga nagbebenta ng mga missile. Pinatindi yung tensyon sa pagitan ng China at Amerika para bentahan tayo ng mga missile. Parang Taiwan, di ba? Bili sila ng bili ngayon. Yung ayuda, Boss Bad, sa opinion ko, cover up lang yan ng malawakang corruption ng mga buhaya sa Tuadcom. Hindi po sila tumitigil kasi wala naman pong walang nag-o-audit ng mga pinamimigay nila. Parang Chicken Joy, boss, 1 piece chicken, 1 piece missile only. Kung nga, isang missile lang kaya natin bilhin. Ilan yung Diyos ko, paulanan tayo. Boss Bats, paniguradong dagat naman ngayon si Sini Marcos, grabe. Ano kaya scene ngayon? Overwhelmed na naman ng ano? Napag-aralan na nila yung ibang mga sagot ni ex-president at Biden sa sunod na hearing, another katatawanan.
Napag-aralan nyo nga. Di ba? Halimbawa, napag-aralan na nila. O eto, sinuri na nila. Alam nyo po, kahit na anong paghanda ninyo, eto bigyan natin kayo na halimbawa, USA versus Gilas, Pilipinas. Kahit po maganda tayo ng 20 years, simulan natin ng 10 taon pa lang yung mga bata, nanguha tayo ng mga player. Tapos bubuo sila ng team, 1 linggo pa lang. Sino sa tingin nyo mananalo? Minsan, hindi po nadadaan sa paghanda yan. Minsan, kahit na anong paghanda mo, yung kapasidad ng mga kasama mo, wala po silang kapasidad na tapatan si Tatay Digong. Kahit po hindi naganda, alam ba ni Tatay Digong ang mga itatanong sa kanya? Hindi. Pero bakit butata pa rin sila kay Tatay Digong? Kasi innate na yan eh. Mas matalino si Tatay Digong pag samasamahin mo yung IQ ni Dan Fernandez at ng iba pang quadcom, mas matalino pa rin si Tatay Digong. Yung IQ na ang pinag-uusapan. Kumbaga, ambag-ambag na ng IQ, mas matalino pa rin si Tatay Digong. Kaya wala pong paghanda na pwede kang gawin para paghandaan mo si Tatay Digong. Mapapahiya ka pa rin. Kasi si Tatay Digong nagsasabi ng katotohanan. Di ba? Boss Buds, dapat ipaten si Jonel sa hearing, itabi kay Dilima sa upuan. Pati po yung pagtatabi na yun, may meaning po yun. Di ba? Nahalata din ni Marcoleta. Kasi magagalit ka pagka hindi na nga pinapansin si Dilima. Nagtaka pa, unprovoked daw yung ginawa ni Tatay Digong kay Dilima. Hindi pa ba provocation yun yung itabi nyo si Dilima kay Tatay Digong? Provocation na po yun. Niloloko nyo yung tao eh. Provocation na rin yung itabi nyo si Trillanes kay Tatay Digong. Sasabihin nyo hindi provocation yun. Boss Bad, si Ontiveros at Wadcom, natutuwa kasi may 2 pulis at yung drug suspect nakatakas. Human rights, hello. Kita nyo. 2 pulis na napatay ngayon? Imbitahin nyo yung mga biktima. Yes, Boss Buds, namatay yung 2 pulis at 2 sugatan. O yan, ipaliwanag nyo yan. Ontiveros, ipaliwanag nyo sa mga kamag-anak ng pulis na napatay ng mga adiksyonist. Boss, ilang days pa kayang hearing? Matagal pa yan. Hanggang 2028 yan eh. Sir Badong, wala pa rin pinagbago si Trillanes. Waiver pa rin 8 taon na yan. Iba talaga ang pagiging ampalaya. Alam po ninyo, sa batas po, no? Ito po nakakalimutan ng quackom eh. Sa batas, kung sino yung nag-akusa, kayo ang magpapatunay ng inyong akusasyon. Ang gusto ninyong mangyari, si Tatay Digong ang magpapatunay ng gusto nyo si Tatay Digong sa pamamagitan ng kanyang salita, patutunayan niya ang inyong akusasyon. Napaka-spoiled nyo naman. Kayo na nag-aakusa. Ha? Hindi nyo mapatunayan. Gusto nyo inaakusahan pa ang magpatunay? Yan po ang pinakamalaking yung pagkakamali. Never pong mangyayari yan sa batas. No?